Ako si Staff Sergeant Jory M. Pardilla, 7919, Ordnance Service, Philippine Army, SR Class 120-94. 15 years ako sa 6 company, 6 years ako sa Apaw PE, based in Panacan, Davao City. Sa Ranger talaga ako ng private hanggang nagsarinto ako. Original gig ko 6 company. So, ang dami mo ng accomplishment sa 6 companies sa loob ng 15 years pa lang. Kung sa accomplishment lang, marami talaga. Maraming enkwentro na. Marami na rin kwentro ang nadaanan ko. Pero ano yung isa sa mga... Ang isa nga worst ko talaga noong 08 January 2002 sa Mount Macam, Hulusulo. O, Ano yun? plenum yun plenum, yung mag-attack sana sa 104th Brigade. So, first break kami, kantsawan pa noon kasi siyempre first break Ang sabi namin ng pag-alis namin sa second break, mga second break, kayo nang bahala dyan sa kalaban kasi pasukin na yung brigade. Pero sabi na, sige, kaming bahala ng mga second break. So ngayon nakabalik lang kami na first break, hindi pa rin inattack yung 104th Brigade. So ngayon ang nangyari, kami nag-release ng second break. Kami ngayon na first break ang naiwan. So ngayon, inatasan kami na mag-operate doon sa Mount Macam. Yun pa. Bakit ano yung kalaban nila? Ang kalaban namin noon, 3 yun. Lieutenant Papa. Siba, dati ang UCS yun. Tapos yung mga renegade breakaway ni Miswari. Tapos may commander pa nga si Hasim, ano yun. Basta 3 na commander yun kasi plenum yun Plenum. Pero ano yung designation mo? Ang designation ko noon is a team leader sa second team. Sinong nagdala sa inyo? Ang nagdala na doon sa amin na officer, si First Lieutenant Erwin Divina Gracia, class 99 ng PME. So, paano nangyari nagsimula? Nang nagsimula noon, maganda yun. Kasi tapos namin ng lunch, nag-move kami. Oo. Pag-move namin, may nakita kami isang bahay. Malaki. Kasi mataas yung... May andana siya na may hagdan na mataas. Pero nagtaka ako. From LD nyo? From LD namin, Lakad lang yan, lakad lang. Tapos, nag-breakfast kami ng pagtapos ng almusal, nag-move na naman hanggang nag-lunch. Pagtapos ng lunch, nag-move na naman. Doon namin nakita yung bahay, may isang bahay. Tapos, nagtaka kami, ang leading team, si Sergeant Gurmate. Nagtaka kami, may bahay, pero walang tao. Pero marami yung tubig na naka-container. Siguro mga 40 plus na container. So, bakit walang tao? Naupihan. Oo, upihan namin, pero walang tao nga. Yung bahay, pero maraming galon. Nagtaka ako na team leader sa second team. Sabi ko, bakit walang tao na maraming tubig? So, nagpasok sa isipan ko, may kalaban ito. So, ang ginawa ko bilang second team, sabi ko, ang inutusan ko noon, yung private ko. Sabi ko, private, kumuha ka ng isang container. Kahit magkano, may isaing tayo mamayang gabi. Maalala mo pa yung private? Oo, si Daot, Jewel Daot. Oo. Sinabihan, 8-5 man siguro yun si Lambert. Sabi takbo siya kaagad, bagong assign sa amin. Sergeant, dito na. Sabi ko, lahat na team ko, kumuha na ng kanya-kanya na isang puno ng lansones, puno ng mangosteen at puno ng nyog. Diplastar ko talaga, kasi delikado ito. Bakit tahimik ang lugar na maraming tubig? Yung team naman na leading team, si Sergeant Gurmate, kasi iba-iba naman diskarte ng team Kahit puro tayo ranger. Ang mali sa kanila, lahat sila, imbis na leading team sila, kumuha ng kanya-kanya na container. Iwan ko kung anong plano nila kasi nagkuha sila. Ngayon, pagbalik nila, doon ang kalaban. Sumigaw ang discount nila kalaban, sumigaw rin ang kalaban na kalaban din. Bakbakan na kaagad. So, meaning to say, yung team niya, hindi pa nakapisto. Kasi kumuha siyang lang tubig Inuna yung tubig? Inuna ang tubig. So, dapat nang kinuha, nang katulad ko lang, field scout lang sana. Ang importante, nakaposisyon. Pero, yun nga, hindi ko sila pwede pagkailaman kasi kanya-kanya ang team. Si B8 siya, si B9 ako Ngayon, pagputukan, hindi sila nakaposisyon. Yung team ko ngayon, nakaposisyon na lahat. So, pagputukan, puta, yung 60 gunner rin na si Pipsi Lasaga, 815, tinamaan kagad sa kamay, tumbayan. Bagsak, sigaw siya, Sergeant, natamaan ako. Yung team na si Radyo Perito, natamaan din. Si Pipsi Tursar.
May ganyan yung kalaban. Kadami ka ng kalaban talaga. Nagsisigaw na. Sigawan na ako na talaga nga Allahu Akbar. Ngayon, sabi ko, hold the ground. Sabi ko sa team, walang alis. Grabe kadami ang kalaban. Puto ka na lalalala. Hasta nga yung team 1, wala na. Hindi ko na alam kung saan yung team, pati yung team leader, wala na. Sergeant Gurmati. Ako na ngayon nagawa na team na leading. Sabi ko, hold the ground. Walang magpaputok na automatic. Single, dami talagang kalaban. Kasi yung natamaan, ginapang ko yun si Pipsi Lasaga. Ginapang ko yun. Pagapang ko, kinuha kong 60. Inubos ko pa bagbag yung nakakuan niya. Naka-bulldog pa naman. Hindi man ako kalakihan. Pero kinaya kasi importante nga may volume of fire kayo, mang momentum nyo ba? Para nga ang kalaban ang matras. Hindi talaga dinutdot kami na dinutdot ng kalaban. Sa buong buhay ko doon, ako kadami kong kwentro. Doon talaga, Sergeant, grabe talaga kadami. Napaikutan kami. Anong nasa isip mo? Ang nasa isip ko talaga na Kainin kayo? kung talaga mamatay na talaga ako, ang sa isip ko noon talaga na isa lang siguro maging anak ko kasi nanganak ng asawa ko 2001 eh. Di 2002 na yung kwentro namin, 08 January 2002. Tapos, ang nangyari doon, grabe ng pukpukan na talaga, grabe na. Sabi ko sa gunner ko, walang magpaputok ng 60 na automatic. Malay mo, Sergeant, sa totoo lang, sa apat kami na 60, yung team ko lang naiwanan ng bala na 200, 300. Pati yung kay Pipsi Lasaga, kinuha kong 60, kinuha ko yung bala. Sa amin ang lahat na 60, sa kay Sergeant Labitan, kay Lit, kay napatay na siya. Wala nang balang 60 kay Lit Amistoso. Wala na rin bala kay napatay doon sa inkwentro na yon. Si gunner ni Sergeant Amistoso eh. Si Pipsi Enriquez, kilala ko lahat. Tapos, sa kay Sergeant Gurmati, yung wounded na si Pipsi Saga, wala na rin. Sa kay Sergeant Labitan, ang kanya na ang lead scout niya, si Pipsi Ado, nakarating doon sa akin. Nagapang lang, puro dugo yan. Putang saan tama mo? Sabi niyo, iwan ko, Sergeant, hindi ko alam kasi Pipsi eh. Pero ranger na sila. Kinanong ko talaga, wala kang tama. Sabi, kamusta doon sa likod, Sergeant? Wala na, ako lang naiwan. Puta doon na, Sergeant. Sabi ko, ano na lang ito? Sinasir doon, si Sir Divine Grace. Kasi Divine Grace. Sergeant, wala na rin. Ako na lang naiwan. Putang, Sergeant Labitan, wala na rin. Si Platoon Sergeant, si Section Leader Bangalan at si Kwan, Kimson, mga 729 yun, wala na rin, Sergeant. Ako lang naiwan. Si Master Rookie, wala na. Ako na lang, putang, na doon ako. Sabi ko, puta, yung team ko na lang naiwan. Ano na lang ito? Sabi ko, basta hold the ground. Walang magpaputok ng, yun ang laging sabi ko, walang magpaputok kasi ranger tayo, sigaw naman si Daot. Sergeant, dito naman kalaban, huwag ka na magsigaw, private. Tirahin mo na kagad. Huwag ka na magsigaw. Kayon, sumigaw na rin ang radio operator ko. Sergeant, may tama ako. Saan? Dito sa puwit. Pero yung tama niya, hindi intro, yung putok ng kalaban, bumangga sa Mangustin, yung kulog na lang dito sa puwit. Binuksan ko yung puwit. Sabi ko mo, ay, maliit ito. Kaya ito. Liit lang daw, na ganun lang eh. Maliit, Sergeant. Sabi yung maliit. Tapos, ang kwan ay, Sergeant, yung may opcon pa kami na 1 section, yung 17 company. Ang patong Sergeant yun, si Sergeant Puntanilla, 750. Sabi niya, Sergeant, huwag mo kami iwanan. Ang wounded nila, 4 kagad. Doon na rin, nagapang punta sa akin. Sabi ko, huwag kayong mag-alala. Ako si Sergeant Pardilla. Hindi ako nag-iwan ng tao. Kung mamatay ako, patay tayong lahat. Basta lalaban ako. Ganyan talaga sabi ko, Sergeant. Kasi pinapahay moral ko sila. Pagkaalam ko nga may wounded doon, nga sabi nila patay na lahat, hindi pa pala patay si Sergeant Amistoso. Na wounded doon yung si Sergeant Enriquez, yung gunner nila na ubusan ng bala. Dito pag sabi ng Sergeant, mamatay na ako. Hindi, kaliit lang, pero gapang nang ginawa ko yan. Para makarating ko, pag ganun ko, putay na parang... Pinalikan mo talaga doon? O, pinuntang ako, gin-clear ko talaga. Buhay man pala sila doon. Kasi ang grabe talagang kalaban, Sergeant, masabi ko sa iyo. Kaya ang kawayan doon na 2, di ba ang kawayan katulad ng dyan sa labas, walang naiwan na katayo yan. Oo, puro lahat yan tumba. Doon pala si Lieutenant Di Binagracia, si Mr. Roque, si Sergeant Bangalan na Staff Sergeant, si Staff Sergeant Kimson. Doon pala natabunan na siya ng kawayan. Hindi sila patay. Hindi sila patay, mga buhay, pati Sergeant Labitan. Sabi ko, ano na lang ito? Tapos lahat ng wounded ang sigaw sa akin, lagi lang, Sergeant, wag mo kaming iwanan. Sabi ko, hindi ako mag-iwan ng tao. Ito, hindi ito sa pangsira, pero ito tuloy, ang totoo lang talaga na nangyari. Kaya may nakita ko kung minsan. Kasi ito batay na rin si Lit Gurmati doon, sa napatay sa 10 Division, sa sakit. Pagkakita na ganun, yung sabi ko na leading team,
na nawala na sila, tibulaag, kay kasi nagputukan, na hindi silang kaposisyon. Sabi niya sa Sergeant, sige nga pre, kay kumpare ko man yun, magsibat na tayo, kasi hindi makaya, grabing kalaban. Siling ko, sir, pre, hindi tayo magsibat, pre, kaya mawundin natin na siyam. Putulan ng ulo yan. At saka Sergeant, ang ginakuan ko doon, Ranger tayo. Talagang magsabi na talaga siya na. Nung atras tayo, hindi makaya. Sabi ko, Sergeant, hindi. Putulan niya ng mga ulo yan. Yan sabi ko talaga, grabe. Tapos yung sabi na to, pan lang, nakalagay doon, 2 hours, hindi lang 2 hours yung kwentro doon. Sa citation ng Gold Cross ko, nakalagay doon 2 hours, hindi. Kasi, ang nakapatras ng kalaban doon, mga 3, dumating yung MG 520. Ako na talaga nag-guide yan. Kasi sabi nga, patay na si Lieutenant Binagracia eh. So wala na, pero ikaw na lang. Ako na lang naging platoon sergeant, naging official. Pero hindi ako nagsiraan sa kanya. Pero ang alam na kasi patay na, kaya siyang sinabi ng lead scout mo. Pag-abot ng MG 520 doon, anay moral ako, pagtawag niya, location, pinabigay ko kagad, location ko. Degrees, pilang degrees ang kalaban. Estimated, sabi ko, umatras na rin ng konti ang kalaban. Banatan mo muna 100 meters. Binanatan. Anong white phosphorus? Anong permanent picture mo? Tinira ko na kaagad doon, Sergeant. Kahit na bawal sana. Kasi sa Geneva Convention, iba bawal yung mga charts. Pag sabi ko talaga, wala akong permanent picture kasi makita mo, puro nyugan eh, puro prutas eh. Pag sabi ko talaga na permanent picture, wala na iba. Muski. Kasi doon man talaga kasi itong matras. Banatan, pinaubos ko. Sabi ko, ubos mo lahat. Inubos yung 7. 7 man yan, isang white phosphorus una, tapos 6 na pan. Doon utang matras ang kalaban. Pero grabe talaga ang pupukan kasi ilang bisis kami gi-assault. Sinigawan pa kami, Sergeant, na surrender na kayo. Alam ko Ranger, pero kunti na lang kayo. Singgit man ko eh. Hindi ba surrender ni kay Ranger ni mga Ilonggo ni? Kaya ang ginawa ko, para lang mahay moral ko yung mga kasamahan ko. Ang daming undid na. Ang undin namin siya, isa patay. Ang kalaban noon, kasi may nakapasok tayo na DPE doon, kasi may mga integrity tayo nakapasok doon. Siya ang patay noon sa kanila, 18 ang undid. Kaya umatras sila. Kasi nasa pool nga ng MG, umatras sila. At saka dami rin napatay sa kanila kasi grabe talaga, Sergeant, ang kalaban noon. Inikuta na kami. Gusto talaga kaming dikdikin na kagag. Ginawan pa kami ng microphone doon, amigapon. Surrender na kayo, sabi nila ng Papa. Alam ko, Ranger, pero konti na lang kayo. May megapon siya. Oo, ginamitan pa kami dyan. Kahit basta na-inkwentro na kasamaan ko sa Mount Macam, mga 815, 816, alam nila yan lahat. Kung sino siya. Ako ang nagtayo na platoon sergeant sa kanya. Kasi patay na nga daw eh. Sabi ni Sergeant, Pipsiado eh. Akong tumayo, ang moral ko lang lagi. Alam mo ko ano? Yung tabak natin. Hindi ka makapaniwala na mabuhay ka pa rin. Ang ginawa namin pag nakadating kami sa Mudato, kinuha kami ng EPC, 2 at saka isang simba. Wala na, naginuman na lang ng piningan na buhay kami. Kaya nga kung minsan nakita ko sa regiment yun, yung sabi ko naka-Gold Cross ako, tapos recommended ako ni Sir Claros no, na ma-promote 1 rank higher, pero wala. Kaya ano sabi ko bro kung minsan, mali ba? Buhay ko nakataya doon. Grabe din. Ang kuwan ko talaga doon na ayaw ko maputulan sila lahat ng league eh. Kasi nakita mo talaga. Pero never kang... Hindi ako tumaan doon kasi pag-change position ako, gapang talaga. Kasi daming kalaban eh. Hindi mo na alam eh. May sa kaliwa, may sa kanan, may sa likod, may sa kuwan eh. Kaya nga yung sabi ko sa iyo na yung kawayan na kuwan, yung 2 puno, wala nang naiwan doon pala na tabunan yung... Hindi na rin sila nag-react. Hindi na lang, kasi kapaputok sila, kasi galaban din doon, wala na rin silang mga balak. Kunti lang sa akin, yung 30 na magazine ko, 4 na long, 4 na short, 9 na long. Ang naiwan na lang, 2 long ko at 2 short eh. Ano nakikita niyo? Ang laban talaga, master, mga ganyan siguro pintuan, kasi takbuhin kinabarilin, tapos atras naman eh. Sa sobrang dami. Tapos kami kasi, dami ng undid, tapos yung iba wala ng bala. Kasi yung iba kasi, hindi nila na-control yung mga tao nila na katulad yung sa gunner. Dapat kasi ang gunner, yung sabi ko lang na, putok mo, tatatad. Ang pinakamarami naglabas, 4 o 5 lang o 3. Yung iba kasi, putong eh. Yung... Akala nila hindi magtagal. Oo, hindi maglaban. Kaya nakalagay doon sa citation ng kwan ko,
pagbasa ko, hindi, mali. Kuwan lang, 2 hours ang kalaban namin, pero hindi. Nag-start kami after lunch, mga 1, natapos mga 5 siguro. Alasing, Paste, oo. Kasi doon talaga nagtayo doon. Hindi ko naman sila sinisira kasi patay na rin si Sergeant Labitan, patay na rin si Sergeant Gormati, Sergeant Kimson na platoon sergeant, patay na rin. Sa mga sakit lang sila patay, si Labitan doon man yun sa makulay sa gulong namatay. Kwan talaga lang rin, hindi lang, medyo ano lang talaga. hindi sila nakaposisyon siguro o di kaya kasi naga-moving pa eh. Ganun ti ang first team kag kami ni Sika lang una nakakwan sa bahay. Tapos sila naga-move pa. Gaano kahirap? Bigla yun. Patay ka na. Mahirap pero ang tinatayuan ko lang bilang ranger talaga ako at saka yung iniisip ko talaga na ayaw kong iwanan kasi putulan sila ng ulo. Putulan talaga sila. Kasi sa ginamit na yun na megapone ni Lieutenant Papa na mag-surrender na lang daw kami. Mandel mo pinapapa. Oo. Surrender na lang kayo kasi kunti na kayo. Ang sinagot ko talaga, sigaw ako na hindi mag-surrender ni kay Ranger ni, tapos yung mga ilunggo ni. Yung tinika na lang dala dito pero para lang mahimural ko yung mga tao. Si Sergeant nga Puntilla, kahit na retire na niya, alam niya na, makita nila yan. Malaking pasalamat sa akin. Anong sabi niya sa akin? Ako sa Rinto lang, si Binayn siya si Binto. Sabi niya, Sergeant, wag mo kaming iwanan kasi gano'n na siya. Balik na ng pako niya eh. Wala rin silang mga bala eh. Si Binti niya, pinakatilian sila na team. Sabi ni Sergeant, wag mo kami iwanan, ginana na sila. Sabi ko, wala pa ko iniwanan na tao. Sabi ko, kung mamatay ako, patay tayo lahat. Kasi hindi ko paniwalaan yung kumpare ko na yung 7-8 na sa Gormati na magsibat kami. Gusto yung sibat kami mo, dalawang kong team ko, kaya akong team, walang wounded, mo lang tong sa puwit na slight lang masyado. Pero sabi ko, hindi Sergeant, hindi natin iwanan sila, patayin, putulan ito lahat ng ulo. Wala na mga bala eh. Ang nakapatayo lang doon sa akin na yung sabi na ako na lang. Hanggas ko talaga. Kaya hindi ako talaga na kamali na nag-ranger. Kasi sa ranger ko lang na nakita na buwang loob pero hindi naman lahat pala. Mayroon din pala na mahina. Pero yun na nga. Siguro sa dami na ng kalaban na medyo nataranta sila. Pero ako kasi simula nang na-assign ako sa 6 company, marami na rin kwento. Kahit private pa ako noon. Wala kasi sa isip ko na magtakbo. Yun ang talaga yung tariwan ko. O hindi ko rin talaga, iwan talaga. Basta kasamaan ko. Marami na rin ang kwento. Sabi ko lang sa kanila, hindi kayo mahinayang sa akin kasi hindi ko magpabaya ng tao. Kung mapatay ako siguro, bahala na kayo kung ako mauna, kung iwan ko. Kung ako ba, unungan nila ko. Basta sa akin talaga, hindi ako mag-iwan ng tao. Kaya kung makwento ko yan, kahit sa asawa ko, sa mga luwa, baka unexpected ko talaga na mabuhay ba kami noon. Kasi parang kinain na kayo. Kinain na talaga. Ay, wala na yung iba hindi na talaga nagpaputo kasi wala nang bala katulad na sir doon, ng mga platong sergeant ko, Sergeant Labitan, Sergeant Mitudo. Naghihintay na lang putulan. Oo. Kasi grabe na talaga. Yung si Sergeant Gormati na Team 1, ang lagi lang tayo, parisibat na tayo. Sabi ko, hindi pwede. Kung magsibat man tayo, buo tayo, gabi. Mabuti dumating yung MG at saka float man pa niya, pero wala nang kalaban, umatras na. Ano sila? Siya ang expect ko mga 100 plus pero nilagay nila sa citation 100 lang kasi kuha na talaga Jint. Ang sa front lang na daan, grabe kadami mag-assault mo. Kung hindi lang sabi sa team ko, nakuha talaga kami pero yung team ko kasi nakaganda. Kasi nakaposisyon sa lobby, posisyon sa Mangustin, Lanzones, lobby, Mangustin, pati ako. Nakaka-squirmisigig kami. Hey, ground kayo. Flat lang lahat. So, parehas. O pantay kami. Tapos may gamay lang gano'n noon yung kung sakpan pa daw ganito lang dito kami. Dito may hydro na gano'n tapos kalaban dyan. Yung Team 1 sana, kung ang ginawa ng team leader katulad ng ginawa ko na pinosisyon, tail scout lang inutusan nagkuha ng tubig. Kaganda sana. Hindi sana siguro nakuha yung radio nila. Nakuha sila radio eh. Yung Team 1. Kasi pagputukan, yun na nga sabi ko, nagkuha ng tubig, iniwan radio kasi kumpensada, walang tao. Pero ang sabi ko sa team ko, mas delikado tayo nito, bakit tahimik?
Tahimik masyado, Master. Tahimik talaga. Wala kang marinig na ano eh. Wala talaga. Pero kinabahan ka. Kinabahan talaga ako. Sabi ko kasi may mga kwan din tayo, may instinct bawat isang tao ba, yung pakiramdam natin sa sarili. Sabi ko may kalaban talaga ito. Sabi ko makuha ka ng puno-punuan. Yung mga team ko, dapa. So tama talaga yung nagkuluhan ng team 1, hindi pa nakabalik. Tumba kagad yung gunner nila. Buti dito tinamaan, Sergeant Lasaga. Titulo talaga, bulldog pang dala. Nakapaputok pa siya mo. Sa 100 niya, papapapapap, nakaana pa. Kasi maraming kalaban, volume of fire. Tinamaan siya. Undas pa. Oo, hindi spot tinamaan. Tapos yung radio tamaan din dito sa likod. Iniwanan yung radio niya. Kasi nga nakatanggal sa likod. Dapat yun mag-halt, ganun lang radio. Sa kanya tinanggal kasi nagkuha nga ng tubig. Kaya nga, depende kasi sa disiplina ng tao at sa... Nagbibis kasi yan sa team leader. Kasi nandoon na ako, puro tayo ranger. Pero kung pagod na at saka unexpected nila nga, ang sa kanila kasi walang tao, wala nang kalaban. Pero ako, iba ako. Pag na-touch na yung paa mo sa LD, kung saan kayo hinatid ng 6x, expect mo na kalaban na yan dyan lahat. O yan talaga ang nagapasok ko simula private ako hanggang naging sarento ako. At yung kwento ko na na-demote kami kasi nag-bypass ako. Yun talaga ang sulod sa nakapasok sa isip ko na pag nagtas ako sa ground ng LD ko, kalaban na yan dyan lahat. Sila kasi may, yun nga, puro tayo ranger, pero kanya-kanya nga ng paniwala. Kaya yun ang nangyari. Pero lesson learned ko lang talaga at masabi nga dapat sa katulad natin mga ranger, isipin talaga natin, basta diyan na tayo sa ground, may kalaban talaga at saka expect natin kahit naglalakad pa tayo. Ang sa isip ko, ginibrief ko yan sa tao ko, habang nagmo-move tayo, hindi natin alam kung mag-conduct sila ng ambush o may-engage tayo, may engagement. Ibutang nyo sa utak nyo kung saan na ginatingnan nyo na kung saan kayo mag-cover. Drop na may cover. Kung wala kayong makubiran, drop muna, observe. Pero pag may nakita kayo na may kubiran, doon isipin nyo talaga maabot mo yan. Kasi yan talaga makapasip sa atin. Paano mo na survive ng tagalang gera? Na-survive ko talaga, una-una, sa Panginoon, pangalawa, yung tinatayuan ko talaga na ranger ako. Kahit paano, ano pang gawin nyo dahil ranger ako, hindi talaga ako magsusuko. At saka yan ang hinihingi ko talaga sa Panginoon. Na i-guide niya ako, lalo na yung mga wounded namin. Kaya nakasustain ako ng ganun katagal. At saka, hindi naman siya daw ako nagpuputok ng huli na. Sinusupervise ko na lahat yung mga wounded, tinatalian ko na. Yung assistant ko na sabi ko, kahit anong mangyari, huwag kayo mag-automatic. Lahat-lahat ko na tao. Single-single, pag nakita putukan isa, ang 60, 2-3 lang. Putok nyo. Hanggang naiwanan kami ng 150 hanggang natapos ang enkwentro. Hanggang nag-withdraw. Hanggang nag-withdraw, may 150 kami naiwan na bala ng 60 ko. Pero yung lahat na yan na 3, ubos na yan. Wala na yan na lahat bala. So, walang reinforcement talaga na. Dumating yung reinforcement namin, port company, pero yung kalaban matras na kahit tapos na ng pakuan ko ng MG. 520. Dumating ang port company, yung pinanila rin kamatapang na antingan din, si Staff Sergeant, na technical na ngayon. Pero Sergeant, saan yung kalaban? Sabi ko, wala na, matras na. Pero noon, Sergeant, kung may mga team pa, binakatulad ko na wala pang masyadong wounded katulad noon, naka-assault kami, marami akong baril na kuha yung team ko. Pero wala na, hindi na makasustain kasi yung mga team, skeleton na eh. Yung isang seksyon namin, sabi, patay na lahat eh. Kaya sabi ko, huwag na tayo magabante. I-hold the ground natin, kag i-secure natin yung mga wounded. Siya mga wounded namin, isang patay. Yung patay, yung si Enrique, sabi ko, nga ginapang ko pa, pagdating ko doon, pag ganun ko pa, panakuan ko parang atayan na dito. Pero sabi ko, wala, maliit lang. Tuto ba, Sergeant? Sabi ko, maliit, kaya yan, mabuhay ka. Kasi importante talaga sa atin, hindi natin down, high moral natin sila eh. Doon na ako doon, lahat na high moral ginawa ko na sa kanila. Ang maganda lang doon sa team ko, na ngayon siguro, mga buhay pa, mga master naman. Proud ko sa ila, kag sila siguro sa akong proud ba na eh. Pero anong pakiramdam, Master, na minsan lang yan nangyari sa loob ng, lalo na sa encuentro na yun, na pasalamatan ka ng kapwa. Siguro, Feeling nila na save mo yung buhay. Anong pakiramdam nila? magaan talagang pakiramdam ko pag doon pa lang sa kampo.
Pagdating namin sa brigade, sabi nila, idol ka talaga namin, Sergeant. Kahit ano pala, hindi mo kami iwanan. Yung para bang, kahit napagod ako, puto, para bang gumaan ang katawan mo kasi narinig mo sa mga kasamahan mo, ganun ang sinasabi na proud kami sa'yo kasi hindi mo kami iniwanan. Magaan sa ako, para bang wala yung pagod ko lahat. Kaya sabi ko sa kanila nga, dyan pa man sila, mga buhay ba na serbisyo pa. Gawin na natin yung tama na SOP, lalo na sa atin na ranger tayo. At ang sabi ko pa na isa, huwag niyong iwanan kahit anong mangyari yung tao nyo. Na-experience ko na yan eh. Ako nga, isa anak ko noon, unexpected ko pa na mabuhay ako noon. Sabi ko, isa lang talaga anak ko, siguro patay na talaga ako. Pero dahil sa Panginoon, at saka bilang isang ranger, doon ko talaga nakita ng ranger, nagawa ko talaga yung mga training natin, yung mga sinabi ng siya, mga EI natin noon. Maganda talaga yung sinabi nila sa akin na kahit papano tayuan nyo ang pagiging ranger ninyo kasi andyan lang tayo nabubuhay sa pagiging ranger. Sa tama naman talaga, nabuhay natin pamilya ko sa ranger eh. Nga kung hindi ako naging ranger siguro baka nagkapamilya ako, nakaaral din mga anak natin. Naka-retire din ako. Una-una sa pag-retire ko, masaya ako naka-retire ako kahit na 21 years na ako, 6 months and 2 days optional. Sa rinto lang rin ako nag-retire pero at least masaya ako kay nakita ko nga kahit sa rinto lang ako. 2014 pa ako nag-retire. Na-enjoy ko na yung family ko, naranasan ko rin na ako nagasundo pa sa anak ko, sa school. Kaya noon, wala eh. Kaya nagpapasalamat talaga ako kay Lord. Tapos, sa pagiging ranger ko talaga, Sergeant. Oo, doon talaga. Yung fighting spirit talaga ng ranger. 100% talaga. Pag i-apply mo talaga, kahit sa kagipitan talaga, matulungan ka talaga ng mga training natin. Kaya ako, proud ako naging ranger ako ng Special Operation Command ng IPSRR. Ano yung, paano ko ulit? Yung naundid kami noon sa Campo Umar, tapos na-search na namin, kundi yung sinabi ko na ginapang namin, yung platon ni Sir Dingley, platon ni First Lieutenant Palir, ganon kami. Pagputok ni Sir Dingley, bago yun, galing kami ng Sarangani. Dinala kami ng chopper sa dito siguro sa Pesquerino, kaya diyan kami mo. Tapos bailan kami pupunta doon. Pagdating doon, wala na, lahat na batalyon, pin down. Umakyat doon, nag-attempt, 27, 15 IB, 75 IB, 38 IB, 15 IB. Lahat na batalyon na ang first company noon na mayroon na doon. Ang 8th company bagong dating yan, Alinsamar. Ngayon, pagdating namin, ito na. Sabi ni Sir Cuballes, siyang bataling commander noon eh. Dumating na yung bulldozer ng 6th Division. Siyempre, pag sabi ng bulldozer, puti dulo, angat din ang mga kwan mo eh. Puta, pero sabi namin, anong ito? Mabuhay pa ba tayo nito? Bakit tayo barang inatasan ito? Kasi kayo yung nakaalam ng terrain dito. Matagal na kayo dito. O sige, Joseph Jake Impaler man to si Sir Paler. Kayo ng atasan. Kayo ang magkuha ng Hill 226. Campo Umar yan. Sa Campo Umar na yan, Hill 226, sabi ni Pan. Narinig nyo? Sige, lahat na pakiiwan. Lahat na dali natin, bala lang at baril. Lahat na mabigat, iiwan. Bala lang at baril. Ando na, iwan na lahat, Sergeant. Pag-iwan ngayon. Pag-start namin doon sa Hill 226 na yan, sa Campo Umar. Gapang na yan kasi kugon eh, sinunog ng kugon, wala kang makubiran. Pero overlooking kayo ng iba? Overlooking ang first company, karap niya lang yan. Karap niya, pero hindi sila kami low ground, kaya naman kunti. Hindi sila makalapit ang ginawa ng first company. Silang taga-entertain, snipe sila doon. Siyempre, ang atensyon ng kalaban doon, pero hindi nila alam, nagagapang na kami ito sa likod, sa likuran nila. Pagdating na nga doon na medyo patag-patag yan ng kunti, plaster na square measure na. Sabi ni Sir Paler, kay Sir Dingley, Bok, una kami, paputok kayo. Sige sir, bull move fire yung kay Sir Dingley, ang kay Sir Paler, buka nun. Pagtakbo mga ilang akbang yan, drop naman. Pumiyagin naman ang paputok si Lieutenant Paler, si Sir Dingley naman, takbo naman ganun, ginganon namin. Yung ranger talaga na tinuro, talaga doon, hindi makalabas sa paksol. Kasi sa bull fire namin ganun. Hindi nakalabas yung naka-14 na naka-M6, naka-30 caliber na garan. Dalawa lang naiwan doon kasi nag-withdraw na kasi may running trenches pala.
Ngayon, hindi nakalabas yung isa namin na bagong Pepsi, nag-draw pa silang naka-importin. Pag kasi tayo na mong patakbuhan, gano'n na. Siya nang gano'n na importin, binara na, tumba talaga. Tapos kami, sige, clear na. Hindi namin alam na yung kalaban pa nag-withdraw, nagpaputok ng mga M23. Gano'n naman, doon, yung M23 na nag-search kami doon sa gilid-gilid, nagputukan ng mga M23, yun ang nakatama sa amin kasi kami, open man kay sabi ko, kugunan nga ni, hindi man kami nakapasok sa kwan, yun nakawundid sa akin dito. At saka kay Sergeant Liaburi, at saka si Sergeant, mga pipsinan ninyo, para mga senior ko. Parang binigyan na kayo ng regalo nila. Oo, yung para sa kanila noon, Sergeant, nga makakasualty lang yun nga, pero mas light lang. Oo. So kayo yung ano talaga? Kami talaga dyan ang kumuha si Joseph Jake Inpaler, na namatay na rin, late na rin. Namatay siya, pero sa kabayanihan niya, sa CO na siya. Pero sa amin, siya talaga ang nagkuhan sa amin, kag si Sir Dingley. Yun talaga kasi pag official mo kasi na makita mo talaga na matapang, siyempre kayong mga tauhan, matapang rin. Puta kasi yung nag-lead sa inyo, hindi nga natatakot eh. Pero ang ginaisip namin ko, James, kami namin na kwentuhan namin, paswertihan na lang ito kung sinong tamaan sa atin. Kasi open nga eh. Kaya nga doon kasi Bayno yung mga batalyong commander, grabe talaga itong mga kwan. Parang Indian daw kami ba? Dahil hindi natatakot na mamatay. Pero kasi kami inatasan ni Sir, alangan naman na mag-indi ka, di ba? Tapos ang tinatayuan talaga namin doon, Ranger kayo eh. Ranger kayo? Oo. Tapos inisip ko, tamang Ranger kasi makita natin kasi yung uniform ko talaga, Master. Sumulat sa ako ga-operate, may tabak talaga yan. Oh, may tabak talaga. Pero yung musang hindi ko nakalagay. Kasi yung ang kilala ng tao na Ranger ka, yung musang eh. Pero yung tabak, walang alam sila dyan. Kasi kahit anong pagod natin naglalakad tayo, pag makaganon, puta Ranger pala ako eh. Pero sa totoo lang talaga, Master, yun lang talaga ang nakapatapang sa akin na yung doon kami sa Mount Macam, yung sabi ko na Isa rin. isa rin yung talaga na Ranger. Una-una talaga Panginoon eh. Siya man talaga nagbigay ng buhay sa atin. Yun yung isa sa... Oo. Kasi yung sa mga kasama natin, kita mo yung mga, ako Master, kahit na ganito na ako, retire na ako, 2014 pa, nag-10 years na ako itong April. Pero yung Salmo 91, memorize ko pa rin yan hanggang ngayon. Yun talaga malaking tulong sa atin yan bilang sundalo tayo. Yung Psalm 91 na yan. Ako, kahit retire na ako, 10 years na, sabi nga ng asawa ko at mga anak ko, grabe ka pa, no? Hanggang ngayon, memorize mo pa. Sabi ko, kaya nakaukit na yan sa utak namin. Yan ang nagligtas sa'yo. Oo, yan ang ligtas kasi yung nabasa ko yan sa British soldier, 'di ba? Ilang years noon sa Second World War, hindi sila natalo-talo dahil yun lang ang Psalm 91 lang. Kaya ginadapt natin lang yan. Ginadapt lang natin yan sa mga British soldier noon ng Second World War. Kaya na-experience ko talaga na yun talaga ang pinakadami kong encounter. Yun talaga yung sa Mount Macam na 08 January 2002 na kala ko noon, isa lang anak ko na. At saka, oo, isa ang patay namin noon na nagbuhis ng buhay, si Pepsi Kwan. Pero sa kabayanihan talaga, bilib ako doon. Kasi matagal ko rin kasama yon. Kaso lang, hanggang doon lang talaga siguro. Saan man sila? Yung mga kasama ko, kung saan man kayo, alam ko, mga Sergeant Major na yung iba mga Master Sergeant. Ang sabi ko lang lagi sa inyo, panindigan nyo ang pagka-Ranger natin at wag natin i-violate yung SOP, una-una yan. Kasi pag hindi natin i-violate, 100% talaga sabihin ko sa inyo, makaretire kayo at matulungan nyo pa ang mga kasamahan natin.